Eklesiastiko, Kabanata 6-10. Ang kasiraang puri ay nagdudulot ng kahihiyan at pagkawala ng tiwala na siyang marapat sa isang makasalanang sinungaling. Huwag kang patatangay sa matinding alab ng damdamin. Baka suwagin ka niya na parang torong baliw. O baka ubusin niya ang mga dahon mo at sirain ang iyong bunga. At maiwan kang parang tuyot na punong kahoy. Ipapahamak ka ng iyong masasamang pagnanasa hanggang sa pagtawanan ka ng iyong mga kaaway. Ang magiliw na tinig ay nakakaakit ng maraming kaibigan, at ang matamis na pananalita'y susuklian ng magandang sagot. Makipagbatian ka sa maraming tao, ngunit isa lamang sa 1,000 ang hihingan mo ng payo. Bago ka makipagkaibigan kanino man, subukin mo muna siya. At huwag mo siyang pagtitiwalaan agad, sapagkat may mga kaibigang mapagsamantala na di mo maasahan sa oras ng pangangailangan. May kaibigang hindi nagtatagal at nagiging kaaway mo. At ibubunyag pa niya ang pagkakagalit niyo. Palalabasin ka pa niyang kahiyahiya. Mayroon ding kaibigang kasalo-salo mo sa pagkain, ngunit pababayaan ka sa oras ng kagipitan. Sa kasaganaan, didikit siya sa iyo na parang anino. Uutusan niya pati mga katulong mo, ngunit sa kasawi ay pababayaan ka niya. Pagtataguan ka at di mo na siya makikita. Lumayo ka sa kaaway at mag-ingat ka sa kaibigan. Ang matapat na kaibigay parang matibay na kanlungan. Kapag nakatagpo ka ng tulad niya'y para kang nakahukay ng kayamanan. Walang kasing halaga ang matapat na kaibigan. Hindi siya matutumbasan ng gaano mang salapi. Ang matapat na kaibigay parang gamot na nagbibigay buhay, at siya'y matatagpuan lamang ng mga may paggalang sa Panginoon. Ang may paggalang sa Panginooy makakatagpo ng tapat na kaibigan, at ang mga kaibigan niya'y tulad niyang may paggalang sa Panginoon. Anak, mula pa sa iyong kabataan, pahalagaan mo na ang karunungan. At kapag tumanda ka'y patuloy mo siyang makakamtan. Linangin mo ang karunungan gaya ng ginagawa ng magsasaka sa kanyang bukirin. At mag-aani ka ng masagana, magpagod kang sumandali sa pag-aalaga sa kanya, at lalasap ka ng masarap niyang bunga. Mahirap siyang kamtan ng ayaw mag-aral. Hindi magtitiyaga sa kanya ang may mahinang kalooban. Para sa mangmang, ang karunungan ay batong mabigat na di magtatagal at kanyang ibabagsak. Ang karunungan ay talagang mahirap kamtan. Iilan lamang ang tunay na nakakakilala sa kanya. Makinig ka, anak ko't narito aking tagubilin. Huwag mong tanggihan itong aking payo. Bayaan mong gapusin ng karunungan ng iyong mga paa at isuot sa iyong leeg ang pamatok niya. Yumuko ka at nang makasakay siya sa iyong balikat, at huwag kang maghimagsik sa kanyang kapangyarihan. Buong puso siyang suyuin at sundin ng buo mong lakas ang kanyang mga tuntunin.
Hanapin mo siya at siya iyong matatagpuan. At minsang mahawakan ay huwag mo nang pakakawalan. Sa wakas, malalasap mo ang ginhawang dulot niya at siya ay magiging kaligayahan mo. Ang mga tanikalan niya ay magiging sandata mo at ang kanyang pamatok ay maharlikang kasuotan. Ang pamatok niya magiging isang gintong hiyas at ang tali niyang pamigkis ay bughaw. Isusuot mo siyang na parang damit na marilag at ipuputong siya sa iyong bilang korona ng kagalakan. Kung nais mo'y magiging marunong ka, magsikap ka lamang, ikaw ay magiging matalino. Kung mawilihin kang makinig, ika'y matututo. At kung pahalagaan mo ang iyong narinig, ikaw ay dudunong. Kapag dumalo ka sa kapulungan ng matatanda, piliin mo kung sino sa kanila ang marunong at sa kanya ka pumani. Maging masigasig ka sa pakikinig ng aral ng mga makadiyos at huwag mong kaliligtaan ang mga makahulugang talinghaga. Kapag nakatagpo ka ng isang matalino, agapan mo ang pagdalaw sa kanya at puntahan mo siya ng malimit hanggang sa ikaw na lamang ang makapudpud sa pasukan ng kanyang bahay. Sundin mo ang mga batas ng Panginoon. Lagi mong pag-aralan ang kanyang kautusan at palilinawin niya ang iyong pag-iisip at kakamtan mo ang karunungan ng iyong minimithi. Huwag kang gumawa ng masama at huwag masamang mangyayari sa iyo. Lumayo ka sa kabuktutan at lalayuan ka rin ito. Anak, huwag kang magasik ng kaapihan. Baka mag-ani ka ng 7 ulit. Huwag kang humingi sa Panginoon ng kapangyarihan o humingi sa hari ng mataas na tungkulin. Huwag mong igiit sa Panginoon na ikaw ay matuwid o magpanggap na marunong sa harap ng hari. Huwag kang maghangad ng maging hukom kung wala kang tibay ng loob. Napanindigan ng karunungan kapag nasindak ka sa babala ng makapangyarihan, baka mawalan ka ng karangalan sa paningin ng madla. Huwag kang gagawa ng masama laban sa sambayanan nang hindi ka kasuklaman ng iyong mga kababayan. Huwag mo nang balikan ang dati mong kasalanan. Magbago ka sa unang parusa pa lamang. Huwag mong sabihing, pahahalagaan ng Panginoon ang aking pagsuyo at lagi niyang tatanggapin ang bawat handog ko sa Kanya. Huwag kang manghihinayang manalangin at huwag mong kaliligtaan ang pagkakawanggawa. Huwag mong pagtatawanan ang nasa kasawian. Ang Panginoong nagpahintulot na siya'y mabigo, ang siya ring magkakaloob sa kanya ng tagumpay. Huwag kang maghanap ng kasinungalingan na may paparatang sa iyong mga kaibigan. Huwag kang magsisinungaling kailanman, sapagkat walang kabutihang may dudulot ang ugaling yan. Sa kapulungan ng matanda, huwag kang madaldal. Sa iyong pananalangin, huwag kang paulit-ulit na walang katuturan. Huwag mong kaiinisan ang pagsasaka at paggawang nakakapagal, sapagkat iyan ay gawang itinakda ng kataas-taasang Diyos. Huwag kang umanib sa samahan ng mga makasalanan. Tandaan mo,
Ang araw ng paghuhukom ng Diyos ay hindi na magtatagal. Lubusan kang magpakumbaba sapagkat apoy at uod ang parusang naghihintay sa makasalanan. Huwag mong ipagpalit sa salapi ang iyong kaibigan. Kahit sa pinakamainam na ginto ay huwag ipagpalit ang isang tunay na kaibigan. Huwag mong sayangin ang pagkakataong magkaroon ng isang matalino at mabait na asawa. Higit pa sa ginto ang alindog niya. Huwag mong pagmalupitan ang isang alilang tapat o ang isang upahang mapagmalasakit. Mahalin mong tunay ang isang mabuting alipin. Huwag mong panghinayangang siya'y palayain. Alagaan mong mabuti ang iyong mga kawan at ipagpatuloy mo ang pag-aalaga niyon kung pinakikinabangan mo. Mayroon ka bang mga anak na lalaki? Sanayin mo sila sa mabuting asal. Turuan mo silang maging masunurin mula sa pagkabata. Mayroon ka bang mga anak na babae? Pangalagaan mo ang kanilang pagkabirhen. Huwag mo silang palalayawin ng labis. Kapag nag-asawa na ang iyong anak na babae, natapos mo na ang isang mabigat na responsibilidad. Ngunit sikapin mong ang mapangasawa niya ay isang lalaking maunawain. Kung mayroon kang butihing asawa, huwag mo siyang hihiwalayan. Ngunit huwag mong ipagkakatiwala ang iyong sarili sa isang babaeng hindi mo mahal. Igalang mo ang iyong ama ng buong puso at huwag mong kalilimutan ang naging hirap ng iyong ina nang ikaw ay kanyang isilang. Alalahanin mong kung hindi sa kanila ay di ka magiging tao. Hindi mo matutumbasan kailanman ang ginawa nila para sa iyo. Igalang mo ang Panginoon ng buong puso at igalang mo ang kanyang mga pari. Buong lakas mong ibigin ang dakilang lumikha at mag-abuloy ka sa ikabubuhay ng kanyang mga lingkod. Igalang mo ang Panginoon at igalang mo ang kanyang mga pari. Ibigay mo sa kanila ang nauukol sa kanila. Ang mga unang bunga, ang handog para sa kasalanan, ang balikat ng handog na hayop, ang handog ng pagtatalaga, lahat ng mga pinag-uutos na handog at alay. Maging bukas palad ka sa may hirap nang maging ganap ang pagpapala sa iyo ng Panginoon. Magmagandang loob ka sa mga buhay at huwag mong ipagkait ang tulong mo sa mga patay. Makiramay ka sa mga naulila ng isang mahal na sa buhay at makidalamhati ka sa kanila. Huwag mong kaliligtaan ang pagdalaw sa mga may sakit. Sapagkat kapag ginawa mo ito, mamahalin ka nila. Anuman ang gawin mo, alalahanin mo ang iyong huling hantungan at hindi ka magkakasala. Huwag mong kalabanin ang makapangyarihan. Baka ka mahulog sa kanyang mga kamay. Huwag kang mangahas lumaban sa mayaman. Tiyak na tatalunin ka niya sa pamamagitan ng kanyang kayamanan. Marami na ang nasilaw sa kislap ng ginto. Pati ang isipan ng mga hari ay ginugulo ng salapi. Huwag kang makipagtalo sa madaldal. Lalo mo lang gagatungan ang kanyang kadaldalan. Huwag mong pagtatawanan ng taong walang modo,
kung hindi mo nais na pati ang mga nuno mo'y laitin niya. Huwag mo nang kagalitan ang taong nagsisisi. Alalahanin mong tayong lahat ay nagkakasala. Huwag mong hahamakin ang isang tao dahil sa kanyang katandaan, sapagkat tatanda rin tayong tulad niya. Huwag mong ikatuwa ang pagkamatay ng isang tao. Alalahanin mong tayong lahat ay mamamatay. Huwag mong hahamakin ang pangaral ng marurunong. Sa halip ay pag-aralan mong mabuti ang kanilang mga kasabihan. Makakapulot ka roon ng maraming karunungan at matututunan mong maglingkod sa mga may kapangyarihan. Pag-aralan mo ang turo ng matatanda, sapagkat sila man ay nag-aral din niyon sa kanilang mga magulang. Matututo ka sa kanila ng pangunawa at mayroon kang may sasagot kapag kinakailangan. Huwag mong pagsiklaban ang galit ng makasalanan. Baka ka maramay sa ningas ng kanyang poot. Huwag kang mapipikon sa kabastusan ng isang tao. Iyan lamang ang inihintay niya upang siluin ka sa iyong pangungusap. Huwag kang magpapautang sa mas malakas kaysa sa iyo. At kung nagpautang ka na, ituring mo iyong nawala na. Huwag kang gagarantiya ng higit sa iyong kaya. At kapag ikaw ay gumarantiya, humanda ka sa pagbayad. Huwag kang makikipag-asunto sa isang hukom, sapagkat alang-alang sa tungkulin niya, tiyak na papanalunin nila siya. Huwag kang sasama sa taong walang modo. Malamang na dahil sa kanya ay mapasubo ka sa gulo, sapagkat gagawin niya ang gusto niya. At dahil sa kanyang kahangalan, pati ikaw ay maaaring masawi. Huwag kang makipaglaban sa taong magagalitin. Huwag ka ring sasama sa kanya sa pook na walang tao, sapagkat siya'y hindi natatakot pumatay ng tao. At maaaring paslangin ka niya kapag walang makakatulong sa iyo. Huwag mong sasabihin ang panukala mo sa isang hangal, sapagkat hindi siya marunong mag-ingat ng lihim. Huwag kang gagawa ng di dapat, malaman ng iba sa harapan ng di mo nakilalang tao, sapagkat hindi mo alam kung ano ang maaaring gawin niya sa iyo. Huwag mong sabihin ang binabalak mo sa lahat ng tao. Kapag nagkagayon, para mo nang itinapon ang pagkakataon mong magtagumpay. Huwag kang magseselos sa asawa mong pinakamamahal. Lalo mo lamang siyang tuturuan kung paano kanya pasasakitan. Huwag kang pailalim sa kapangyarihan ng sino mang babae, hanggang sa ikaw ay lubusang alipinin niya. Huwag kang makikipagtalo sa asawa ng iba. Baka ka masilo sa mga bitag niya. Huwag kang magbabayad sa piling ng mga babaeng mga aliw, at baka mahulog ka sa kanilang mga patibong. Huwag kang titingin ng tingin sa isang dalaga. Baka ka magkamali at mapagmulta ng dahil sa kanya. Huwag kang magpakahibang sa mga babaeng bayaran, kung hindi mo ibig maubos ang iyong kabuhayan. Huwag kang magpalingalinga sa mga lansangan ng lungsod, o magpagalagala sa mga sulok na walang tao. Huwag kang titingin sa babaeng kaakit-akit, at huwag mong titigan ang ganda ng di mo asawa. Marami na ang napahamak dahil sa kagandahan ng babae.
Siya ang nagiging dahilan ng matinding pagnanasa. Huwag kang kakaing kasalo ng asawa ng iba. At huwag ka ring makikipag-inuman sa kanya. Baka ka mabighani ng kanyang alindog at dahil sa pagnanasa ikay mapahamak. Huwag mong iiwan ang matagal ng kaibigan. Karaniwan, ang bago ay di maipapantay sa kanya. Ang pakikipagkaibigan ay parang alak, habang tumatagal lalong sumasarap. Huwag kang maiinggit sa tagumpay ng makasalanan, sapagkat hindi mo alam ang tunay niyang kahihinatnan. Huwag kang matuwa sa kinawiwilian ng masasamang tao. Alalahanin mo na di sila makakaligtas sa parusa habang buhay. Lumayo ka sa taong maaaring pumatay sa iyo at di ka mangangamba na mapapatay ka niya. Ngunit kung kailang lumapit ka sa kanya, pag-ingatan mo ang bawat hakbang mo't baka patayin ka niya. Isipin mong ikaw ay parang tumuntong sa patibong o naglalakad sa ibabaw ng muog ng lungsod sa panahon ng labanan. Hanggat maaari, sikapin mong makilala ang iyong mga kapwa at sa marunong ka lamang sumangguni. Mawili kang makitungo sa mga taong matalino at ang pag-usapan ninyo'y ang kautusan ng kataas-taasang Diyos. Ang mga matuwid ang siya mong maging kasalo sa pagkain, at ang iyong paggalang sa Diyos ang siya mong ipagmalaki. Ang galing ng panday ay nakikita sa kanyang ginawa. Ang kakayahan ng isang namumuno ay nakikilala sa kanyang matalinong pangungusap. Ang tsismoso ay kinatatakutan ng buong lungsod. Ang taong walang pigil ang dila ay kinapupuotan ng lahat. Tinuturuan ng mabuting punong bayan ang kanyang nasasakupan. At binibigyan sila ng matatag at maayos na pamamahala. Kung anong uri ng pangulo ay gayon din ang mga kagawad. At kung ano ang pinuno ng lungsod, gayon din ang mamamayan. Mawawasak ang buong bansa kapag ang hari ay isang mangmang. Ngunit uunlad ang bayan kung may pangunawa ang mga pinuno ng lungsod. Ang mamamahala sa daigdig ay nasa kamay ng Panginoon at siya ang nagpapadala ng mabubuting tagapagmuno pagdating ng taktang panahon. Nasa Panginoon din ang tagumpay ng bawat tao at siya ang nagpaparangal sa mga gumagawa ng batas. Huwag kang magtanim ng sama ng loob sa tuwing magkakasala ka ang iyong kapwa sa iyo. At huwag kang gagawa ng anuman dahil sa simbuyo ng damdamin. Ang kapaluluwan ay kinasusuklaman ng Panginoon at ng tao. Kapwa rin sila napupuot sa pang-aapi. Dahil sa kasakiman, kapalaluan at pang-aapi bumabagsak ang mga bansa. Palit-palit lamang sila sa pananakop sa iba. Ano ang may pagmamalaki mo, o tao? Ikaw ay nagmula lamang sa alabok at buhay ka pa'y maaari ka ng mabulok. Mabibigo ang galing ng manggagamot sa mahabang karamdaman. Ang hari sa ngayoy buhay, bukas ay maaaring tanghaling bangkay. Pagkamatay ng tao, wala nang matitira sa kanya, kundi mga uod, mga bangaw, at mga hayop na gumagapang.
Ang kapalaluan ng tao ay nagsisimula sa pagtalikod sa Panginoon at sa paghihimagsik laban sa lumikha sa Kanya, sapagkat ang simula ng kapalaluan ay kasalanan. Ang nananatiling palalo ay nakakagawa ng maraming kasamaan, kaya't katakot-takot ang parusa ang ipadadala sa kanila ng Panginoon, hanggang sa sila'y tuluyang malipol. Inaalis ng Panginoon ang mga hari mula sa kanilang trono at iniluklok niya ang mababang loob. Binuwag ng Panginoon ang mga bansang palalo at pinalitan ng may mabuting kalooban. Ibinagsak ng Panginoon ang mga kaharian at sinalanta ang kanilang lupain. May ilang nilipol siya ng lubusan at pinawi ang pangalan sa alaala ng mga tao. Hindi nilalang ang tao upang maging palalo, at hindi rin nababagay sa isinilang na babae ang matinding galit. Anong nilalang ang nararapat parangalan? Ang tao, sino? Ang mga may paggalang sa Panginoon. Anong nilalang ang dapat sumpain? Ang tao, sino? Ang mga lumalabag sa kautusan. Sa isang angkan, ang puno ng sambayanan ay pinaparangalan. Pararangalan din ng Panginoon ang mga may takot sa Kanya. Ang mayaman at maharlika, gayon din ang maralita. Wala silang may pagmamalaki kundi ang takot sa Panginoon. Hindi dapat dustain ang matalinong tao bagamat mahirap, at di naman dapat parangalan ang masamang tao. Ang mga hari, mga hukom, at mga nasa kapangyarihan ay dapat parangalan. Ngunit higit na dakila sa kanila ang isang taong may paggalang sa Panginoon. Ang aliping matalino ay maaaring pagsilbihan ng malaya, at ito'y hindi daramdamin ng nakakaunawa. Huwag mong ipagmarangya ang iyong karunungan sa pagtupad mo ng iyong tungkulin, at huwag ka namang magmataas sa panahong ikaw ay kinakailangan. Higit na mabuti ang maggagawang nananagana kaysa hambog na pag-alagala ngunit wala namang makain. Anak ko, hanapin mo ang iyong karangalan ng may kababaan ng loob, at pahalagahan mo ang sarili ng ayon sa nararapat. Sapagkat sino ang gagalang sa taong walang paggalang sa sarili? At sinong magpapahalaga sa taong hindi nagpapahalaga sa sariling buhay? Ang mayaman ay iginagalang dahil sa kanyang kayamanan, at ang maralita ay maaari ding igalang dahil sa kanyang katalinuhan. Kung ang isang tao ay pinaparangalan sa kabila ng kanyang karukhaan, gaano pa kaya kung siya'y naging mayaman? At kung ang isang tao ay nahamak sa kabila ng kanyang kayamanan, gaano pa kaya kung siya'y maging mahirap?